us something about this Patas Act na mukhang magandang balita ito para sa ating mga middle class, Sir Carlos. Yes po, no? Itong crisis sa Middle East, ito po ay wake-up call actually. Ito po ay crisis ng sweldo nga, binabanggit natin. Pero hindi lang mga minimum wage earners, hindi lang yung ating mga transport sector workers ang napipiga ngayon kundi pati yung ating mga middle income earners. Kaya meron po kaming pinanukala ngayon, ito yung sinasabi nga ni Sir Ramsey na patas. Ang ibig sabihin nun ng patas, acronym po yun patas na ambag sa tax para sa angat sahod. Dahil yung ating mga middle income earners, sila po yung napipiga ng buwis. Unfortunately, hindi po sila nagka-qualify sa ayuda kasi yun po ay for the poorest of the poor. Pero hindi rin po sila nakakaligtas dun sa buwis kasi withheld yun sa kanilang sweldo. Opo. Habang yung mga bilyonaryo, mayayaman, marami pong ginagamit yan. Mga tax shields para po mabawasan yung kanilang tax. Kaya sa amin pong panukala, itinataas na po namin yung income tax exemption dun po sa 600,000 annual income. Ibig sabihin po, kung kayo po ay manggagawa na kumikita ng 50,000 below kada buwan, hindi na po kayo dapat magbayad ng income tax yung binabawas niyo po. Sa kasalukuyan po kasi, kung kayo po ay sumisweldo ng 50,000, kulang-kulang mga 5,000 higit ang nababawas po sa inyong sweldo sa income tax. Pero babawiin naman po natin yung mawawala sa gobyerno sa pamamagitan ang dapat po nating buwisan yung mga bilyonaryo. No? Yun ho yung mga may 1 billion pataas ang kanilang net worth po. Kung sila po ay papatawan natin ng 1 to 3%, no, na buwis, barya lang po sa kanila yan, ay makakolekta po tayo ng 500 billion every year na tayo po yung magpapataw ng wealth tax. And then also, wag din po natin kalimutan yung ating mga gas companies. Kasi nagtubong lugaw ho yan. No? Ang mura nila binili yung supply, pumutok yung krisis, ang mahal nilang ibinenta. So bubuwisan din po natin yung sobra nilang tubo para po, yun din po ang pang-offset dun sa revenue loss na makakabenepisyo din po dun sa ating mga middle income earners. Okay, kasi actually, Sir Carlos, sobrang matagal na panawagan ng middle class na bakit parang lagi na lang yata ang poorest of the poor? Parang laging yung mga nasa laylayan. Hindi naman po sa pinagmamaramot, pero syempre, most of the bulk ng taxes ay nanggagaling dito sa sektor na ito, the middle class. Now, with that being said, Sir Carlos, ano pa ho ba yung nakikita nating mga pwedeng gawing rules para at least etong mga middle class ay mag-earn at the same time hindi mabuwisan pero hindi po mababawasan din po yung kikitain ng gobyerno bukod dun sa sinabi natin na bubuwisan natin yung ating mga bilyonaryo? Opo, no? At the end of the day, it is also better tax collection, no, sa ating pamahalaan. In fact, may mga nagtatansya nga, halimbawa, yung nawawala na lamang sa smuggling. Yan po, no, tinatansya nila 500 billion annually ang nawawala po dyan na buwis. Pero yung pinipiga po at yung kagaya ng binabanggit nyo, naiipit sa gitna yung ating middle class, wala ho talagang takas dun sa buwis. No? At the same time, tandaan din po natin, every time sinasabi natin tubong lugaw yung mga gas companies, tubong lugaw yung mga electricity companies, meron din pong isa pa na tubong lugaw. Yun ho yung pamahalaan. Kasi habang tumataas yung presyo, tumataas ang excise tax. Tumataas din po yung nakokolekta lalo, 12% na VAT. Kasi kung dati 60, ngayon naging 170, tataas din po yung 12% na value added tax. So napakarami po ng mga windfalls dito na yun po ang kayang sumalo po kung bibigyan po natin ng urgent tax reliefs, lalo yung ating mga lower middle income earners. Okay. Now, Sir Carlos, pagdating naman ho sa sitwasyon na meron ho tayo, in terms of our middle class, ano ho ba ang kung tutuusin ang dapat matanggap ng mga middle class, especially ngayong crisis? Ano yung mga dapat nilang ma-enjoy? Hindi lang, syempre, yung mga nasa laylayan, tinutulungan na ho natin, pero yung mga middle class, kung sila rin po ay dapat bigyan ng mga kung anong tulong ngayong panahon na ito, ano nakikita nyo magandang dapat i-enjoy na nasa middle class na talagang grabe ang contribution sa pagbibigay ng buwis sa ating pamahalaan? Opo, no, sinasabi natin to lagi, no. Mga manggagawa, yan man po kayo ay minimum wage earner o middle income earner, ayaw po nating mamalimos. No, yung mga binabanggit nilang ayuda
ayan po in the worst case scenario. Pero hindi po tayo kailangan umabot doon. Lalo po yung ating mga middle income earners. Alam naman din po natin, kaya tayo nakakatawid lang araw-araw kahit sumisipa ang presyo ng bilihin dahil tayo po'y umuutang, no? Karamihan sa middle income earners, meron po tayong mga loan, no, sa SSS, kung government employees, sa GSIS, meron din sa Pag-ibig. Kaya napapanahon po ngayon, no? Lalo nagsabi na rin ang pamahalaan na baka yung epekto nito hanggang December 2026. Dapat naman po yung mga loan amortization payment, dapat po matagal na po yan, sinuspindi muna ngayon. O kaya, kung hindi po nila kayang gawin yun, pantayan man lang nila yung ginagawa ng GSIS na nagbigay na po ng 3-month refund ng loan monthly amortization para po merong cash liquidity yung ating middle income earners. Unfortunately, hanggang ngayon po yung ating SSS, 40 million po ang miyembro niyan. Yung Pag-ibig, 17 million po na miyembro. Hanggang ngayon po, wala pa po tayong naririnig. Ang hinihingi nga po namin, 6-month na loan amortization or even amortization refund, as well as mag-offer ulit ng mga zero interest loans. Dahil malinaw naman sa amin na meron talagang kalamidad sa bawat household ngayon. At the same time, doon naman po sa usapin ng utilities dahil wala pong ligtas dyan. Lahat po tayo nagbabayad ng kuryente, lahat po tayo dito nagbabayad ng tubig. Sana naman yung ating mga naglalakihang kumpanya na yan na sinolo naman na ang kita sa ating mga utilities, serbisyo pampubliko, ay sana mag-offer na nung ginawa nila noong pandemic, yung pwedeng deferred, yung pagbabayad, at kung pwedeng hulugan, yung pagbabayad ng bill sa utilities. Malaki po ang mabibigay din po niyang mapagaan po yung paghirap ng ating mga kababayan. Okay. Now, maiba naman tayo ng usapin, Sir Carlos, no? Outside the issue of the PATAS Act, malapit na po ang araw ng paggawa. So ngayon, kamusta po ang ating mga manggagawa? And meron na ho ba tayong matunog na balita regarding sa aumento ng sahod ng ating mga manggagawa? O mukhang wala tayong pag-asa? Masama ho yung balita, no? Kasi kagaya namin, nanggaling din kami sa House Joint Committee hearing, kagabi lang yun. At mismong Department of Labor and Employment na ang nagsabi, wala tayong aasahang aumento sa Mayo 1 kung walang maipapasang batas. Ang dahilan, no, yung ating mga regional wage boards, no, Luzon, Visayas, Mindanao, ay nagtatago pa rin dun sa barya-baryang wage order na kanilang binigay kamakailan o nung last year. Ang punto namin, hindi pa na-factor in na magkakaroon ng Middle East crisis at ang purchasing power na nawala na sa sweldo ay naglalaro na from 100 pesos to as much as 200 pesos. Except of course, kung meron tayo sa regional wage boards na mga manghuhula na nung kinompute nila yung binigay na aumento and alam na nilang magkakaroon ng gera, wala naman po, no? Until now, no, dine-deny pa rin nila na yung dating pinabanggit nating supervening event o ngayon ang tawag urgent and reasonable grounds na magbigay ng aumento sa sweldo kahit na nakapagbigay na earlier ng wage order, meron pa rin pong refusal doon. Kaya hanggang ngayon po, no, sa darating na araw ng paggawa, kami po'y mangangalampag muli sa Kongreso kasi lumalabas, siya na lang po yung aming pag-asa para makapagpasa nung substantial na 200 pesos na wage increase. But at the same time, malungkot din po yung ating mga manggagawa sapagkat 4 na taon na po itong Marcos administration and yet the President has not yet met with the labor sector. So the business sector, nababalitaan nyo naman po yun, ang dami ng pulong. Yung sa mga manggagawa po, no, ni minsan, hindi pa po pinulong ng ating Pangulo. Okay. Now, sa nabanggit ng DOLE na statement na nabanggit nyo kanina, sir, ano ang susunod na mga hakbang na gagawin ng TUCP at ng ating ibang mga grupo na may kinalaman sa ating mga manggagawa para ma-actionan itong issue na ito? Opo, no, patuloy naman yung aming pakikipag-ugnayan, no, na sana nga maalala na, no, makilala man lang ng ating mga regional wage boards. So talagang merong urgent and reasonable grounds. Kung meron tayong state of national emergency, meron tayong crisis, hindi pa ba yun sapat na rason para magsimula ulit yung wage review man lang kaysa natutulog sa pansitan yung ating mga regional wage boards. So patuloy yun namin sinusulong yon. At the same time, nabatid namin na meron pa rin ibang mga paraan para mapataas yung take-home pay ng ating mga manggagawa kahit, no, habang binabarat
tayo pagdating sa aumento, no? So pinapatuloy pa rin namin yung pagsusulong ng reforma dun sa value added tax, no? Yan po isa sa mga mainit na usapin, no? Sa TUCP ang panukala namin, simulan muna natin, tanggalin man lang natin yung value added tax sa kuryente, no? Sa electricity bills natin. Yan po, no? Tansya namin 300 pesos pataas ang matitipid po natin diyan, no? So tanggalin natin yung VAT because we believe na nung nagtaasan po ang presyo ng mga bilhin, lalo ng petrolyo, nasagad na po, no? Sobra-sobra na sa target na isinet ng gobyerno na kailangan nilang kolektahin buwis ang nakuha nila dahil nga sa windfall na tinatawag natin, tubong lugaw na buwis, no? So, high time naman din po na magsakripisyo din yung ating pamahalaan patungkol sa buwis, patungkol po sa aumento sa sweldo. Okay. Sir Carlos, ngayon po na ganito ang sitwasyon ho natin, may mga nagsasabi na chances are baka ito rin ang panahon na baka tumaas na naman ang unemployment. Ano nakikita nyo? Ay, malinaw pa po yun sa sikat ng araw, no? Every time sinasabi natin merong krisis ng sweldo, ay kasunod ito po ay krisis ng trabaho. Sapagkat kung ang sweldo ng ating mga kababayan ay napakakarampot na at kinakain pa ng inflation, so anong ini-expect po nating activity sa ating ekonomiya, no? Yung ating mga negosyo, ano pong aasahan nilang mga customer na bibili, pati mga investments, ay ngayon po ay nagtatago po ng pera eh. Yung ating mga negosyante rin dahil hindi nila alam kung ano mangyayari in the next coming days, in the next coming weeks. So magkakaroon talaga ng unfortunately tinatawag nating job crisis. At nakita na natin yung mga sneak peek nito doon sa mga earlier na labor force survey. At not to mention the fact na yung ating underemployment has remained unaddressed for so long. And then yung ating mga overseas Filipino workers. Yan po, no, yung mga nagre-repatriate from the Middle East. At kung lalo kung gugulo doon, tandaan po natin may 2 milyon tayo ng mga kababayan ron. At kung sila po uuwi, lalong sisitip yung ating labor market. At the end of the day, ano pong trabaho ang aasahan daw po nila rito? No, yung sweldo, yung kalidad ng trabaho, unfortunately, matagal nang wala at lalo po yan ma-expose sa krisis na ito. Now, balikan natin si Patas Act, sir. Kung ito ay maisa sa batas, gaano kalaki may tutulong ng pagbabawas ng buwis o pagtanggal ng buwis na para doon sa mga middle class natin, and how will it be a factor para mas lalong gumanda ang ekonomiya natin? Opo, no, itong 50,000 and below na income tax exemption. Kasi sa kasalukuyan, ang exempted lang po ay mga nasa 21,000 ang monthly. Yes, sir. Thereabouts, no? 21,000 monthly, libre, at minimum wage earners, wala ring income tax. Pero kung yun po, no, mauwi po nila ng buong buo yung kanilang monthly na sweldo. Ito nga yung lagi namin sinasabi. Hindi naman po niyan itatago kung saan yung pere. Igagastos din naman niya yan eh. So yung kung ano yung nawala sa income tax collection ng pamahalaan, doon din niya mababawi, doon sa kanyang VAT collection. Dahil nga, itong ang batas na to nanggaling din sa obserbasyon na marami rin sa ating mga kaubayan, yung sweldo natin, binubuwisan. Pero lahat ng bibilin nating produkto at serbisyo, binubuwisan pa rin. So hindi ba yung overtaxation? And yet at the same time, no, ito rin po idanas ng ating mga kaubayan, overtax tayo, pero tila underserved tayo. Makita pa lang natin yung public transportation natin. Ang ibang mga karatig na bansa natin, hamak mas mababa yung kanilang tax rates, no, in terms of both income and consumption. Pero ba't ganun yung infrastructure nila, ganun yung transportation nila? And not to mention also, hindi pa natin kinakalimutan, yung issue ng corruption. 1 trilyon po yung nawala mula sa kaban ng bayan. Kaya kung ito po ay kinakailangan ito ang presyo, no, yung ating income tax exemption, we strongly feel that the government can absorb this until such time na mapatunayan po niya na yung buwis ng ating mga kabayan ay sulit sa serbisyo publikong ibibigay ng pamahalaan. Now, Sir Carlos, syempre nabanggit nga natin yung tungkol sa araw ng paggawa. Ano ho ang mensahe ninyo sa ating mga manggagawa na talaga namang grabe na ang paghihigpit ng sinturon? Kumbaga sa sobrang dulong-dulo na ng sinturon, talagang hinihigpitan pa. Ano po mensahe nyo sa kanila? Opo, no, sa ating mga kababayan, no, binanggit ko rin ito, no. Hindi po tayo pwedeng masabihan na magtipid o magsipagpalalo.
Hindi ko kayang magtipid nung walang-wala nang matitipid eh. For the longest time, wala na pong natitipid, wala pong naiipon. Kung kaya't kami naman po, no, ginagawa namin lahat ng paraan para mapataas yung tinatawag nating uwing kita, yung take-home pay para po sa ating mga pamilya. Yan po ay sa pamagitan ng aumento sa sweldo na patuloy natin sinusulong at pagre-reforma sa buwis. No? Ito pong krisis na ito ay isa ring oportunidad para reformahin, para naman magkiling sa ating mga manggagawa. No? Isipin niyo po, no? Halimbawa sa NCR na pinag-uusapan natin, noong 60, 50 pesos lang ang diesel, ang minimum wage natin, 695. Nung pumalo na ng 170 pesos yung diesel, ang minimum wage pa rin natin, 695. Doon naman sa ating mga kababayang tsuper, no? Yung kanilang pamasahe, natenga na ho doon sa pati piso na lamang, no, hindi pa nabibigay, nabawi na. At the same time, we must remember also yung ating mga Grab driver, mga TNBS riders natin, no. Kaya lahat po, no, ginagawa ko namin mga paraan, no, yung 200 pesos legislated wage increase, pagrepaso po dun sa income tax para sa ating middle income earners, pati po yung reformahin yung value added tax, na lahat po ito ay naapektuhan, no. Nandito po lagi ang TUCP, lalo na po sa pagdating ng araw ng paggawa, na sana po, no, sumama rin po kayo, lalo ngayon, para makinig naman po yung ating pamahalaan na for the longest time, hindi na po tayo halos pinapansin. At lagi po tayong afterthought o maisipan lamang yung ating mga manggagawa. Okay. So Sir Carlos, thank you very much po sa oras na inilaan niyo po sa amin na itong Patas Act na ito ay talagang maging isang batas dahil talaga malaki maitutulong nito sa ating mga middle income earners ho natin. Now, one more thing pala, Sir Carlos, sa ating counterpart sa Senado, pagdating dito sa issue na ito ng Patas Act, meron na ho ba tayong mga nakausap at pwede maging kaalyado pagdating dito sa inyong panukalang ito? Meron pong dalawang matunog din po na counterpart sa Senado, no? Yung isa, yung kay Senator Sherwin Gatchalian, ini-increase naman niya yung income tax exemption to 400,000 naman. Yung kay Senator Amy ay sa 500,000. So yung sa TUCP po, sa House of Representatives, 600,000 yung pinakamataas. Ang bottom line lamang po nito, kung meron ng karamihang panukala, both sa Senado at sa Kongreso, ibig sabihin, kailangan po talaga nating itaas yung income tax exemption na napako na, no, mula nung 2018. At idagdag ko rin din po pala, no, isa pang dapat nating repasuhin lalo, yung oil deregulation law. Kasi yung presyo ng petrolyo deregulated. Pero yung pamasahe ng ating mga tsuper over-regulated to the point na pati yung pisong umento pataas sa pamasahe ay hindi pa rin binibigay. Okay. Sir Carlos, thank you very much po sa oras. Mabuhay po kayo hanggang sa susunod po. Mabuhay po ang TUCP. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.